Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Umabot na po sa 72 bilang ng mga nakuwang mga labi sa sunog na sumiklab kahapon sa isang pabrika ng tsinelas sa Valenzuela. Pasintabi lang po mga kapuso sa mga naghahapunan ngayon, pero sa tindi ng pagkakasunog, marami sa mga biktima ang hindi na makilala. At ang mas masakit sa mga namatayan, posibleng abuti ng ilang buwan ang proseso ng pagtukoy sa mga biktima. At mula po sa Valenzuela, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Mike, Vicky, sa huling ang impormasyon na ibinigay sa atin ngayon lamang ay umabot na nga sa 72 ang nasawi doon sa sunog na naganap dito sa Valenzuela City kagabi. 69 po dyan ay narito sa Marsan Barangay Hall kung saan sumasailalim ito sa pagsusuri ng PNP SOCO. Paano nga ba magluluksa ang mga pamilya kung hindi pa nila matukoy kung alin sa mga labing dinala dito sa Barangay Hall ng Maysan Valenzuela ang kanilang iniiyakang kamag-anak? Mula umaga hanggang hapon, nakailang balik ang mga ambulansyang ito. Dala ang mga body bag na naglalaman ng mga labi ng mga nasawi sa sunog sa Valenzuela City kahapon. Inipon sa isang lugar kung saan ito sinuri ng mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO. Pero sa labis na pagkasunog, matatagalan pa raw bago makilala ang mga biktima. Mabait siya. Bawat okasyon, nakatawag siya sa amin para magsama-sama kami. Pag may okasyon din sa amin, ganun din sila. Sana mabigyan ng katarungan. Pagkamatay po nilang lahat na mga naiwan doon. Mahal na mahal ko po kasi ate ko eh. Isa lang po kasi nag-iisa ko pong ate. Si DILG Secretary Mar Rojas at ang PNP SOCO ang nagpaliwanag sa mga kaanak na kailangan pang maikumpara ang kanilang DNA sample sa mga biktima para makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga ito. Yung bawat bangkay kukunan ng DNA sample mula sa hita dun sa buto mismo kasi yun ang pinaka-reliable. Yung buhay na kamag-anak kukunan ng sample sa laway, sa swab. Kumbaga yung Q-tips, isa swab lang sa bibig, sa labi. At doon ikukumpara ng laboratorio kung match nga o hindi. Nang marinig ang sinabi ng kalihim, naging emosyonal ang ilan sa mga kaanak ng biktima. Gusto ko namin magbigyan sa katabiling ng anong nangyari sa kanila. Isa pang lalaki ang nakiusap na ilagay sa labi ng kanyang asawa ang ilang personal na gamit, gaya ng pulbo at suklay na huli daw ginamit ng kanyang misis bago mamatay. Pero dahil hindi pa nakikilala ang mga biktima, kailangan muna niyang maghintay. Ayon kay Rojas, posibleng abuti ng ilang buwan ang pagsusuri ng DNA test. Ilalagay muna daw sa kanya-kanyang nicho sa sementeryo ang mga ito. Pagka na-identify na itong bangkay na ito ay sa pamilya, halimbawa Rizal, edi tatawagin na yung pamilya Rizal, eto na ho yung inyong kamag-anak. Nagdatingan na rin ang mga taol na paglalagyan sa mga katawan. May ataol na maliliit para daw sa mga biktimang buto na lang ang natira. Ang katotohanan ito, higit na nagpapabigat sa damdamin ng mga naiwan. Sa kabila ng babala ni Rojas na hindi na makikilala ang mga labi, hiniling ng mga kaanak na makita ang mga biktima. Sa viewing area, tiningnan nila ng husto ang bawat labi. Pilit na hinahanap ang mga mukha ng taong minahal at nagmahal sa kanila. Ano na po muna tayo sa taas? Ano muna sa taas? Ingat tayo, ingat lang, ingat. Mike, Vicky, may kwento ko lamang sa inyo na kaya po umiiyak yung ginang na yan ay dahil nakilala niya yung labi ng kanyang asawa at nakita niya sa pamamagitan ng ngipin, nakilala niya. Pero ganun pa man, ang pinayo pa rin sa kanya ay mag-abang doon sa DNA, resulta ng DNA at kung meron dental records, kailangan talaga opisyal na maideklara ng PNP SOCO na ito na nga yung labi ng kanyang
kanyang mister. Nangako naman po ang DILG at ang lokal na pamahalaan na talagang kanilang tututukan at pananagutin yung mga nagkulang dito sa trahedyang ito. Samantala, Vicky, Mike, maipakita ko lamang sa inyo, dito sa aking gilid, nakahanda na yung ilan sa mga ataol na gagamitin sa paglilibing dun sa mga biktima. Inaasahan kasi ng PNP SOCO at ng lokal na pamahalaan, gusto nila na kahit paano ngayong gabi ay masimulan na yung paglilibing at siguro daw mga 20 bodies ay posibleng mailibing na ngayong gabi. Vicky, Mike? Napakalungkot. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.